Ang Hero Association ay binubuo ng napakaraming heroes na may iba't ibang ranggo. Halimbawa dito ang Class C kung saan kabilang si Mumen Rider, ang Class B na pinangungunahan ni Fubuki, at ang Class A kung saan naman kasama ang ating bida na si Saitama. Ang mga ranggong ito ay itinalaga ng Hero Association base sa lakas, kakayahan at kasikatan ng isang hero. Bukod sa Class A, B at C, may isa pang ranggo na lubos na kilala ng lahat. Ito ang mga heroes na tinatawag na S-Class. Sila ang tinaguri ang pinakamalakas na hero ng Hero Association na may kakayahang tumalo ng mga napakamapanganib na halimaw sa mundo. Sa unang parte ng kwento, binubuo ang ranggong ito ng 17 heroes. Iisa-isahin ko silang lahat at sasabihin ko sa inyo kung bakit sila napasama sa listahan ng mga S-Class heroes. Rank 17, Puri Puri Prisoner. Si Puri Puri ay napunta sa pinakahuling pwesto sa listahan ng mga S-Class heroes, ngunit sa pag-usad ng kwento, pinatunayan niya na nagtataglay siya ng lakas na maaaring humigit pa sa mga kapwa niya S-Class heroes. Si Puri Puri ay may pisikal na lakas na kayang sumira sa mga pader ng Smelly Lead Prison kahit pa gawa ito sa solidong bakal. Madali lamang sa kanyang basagin ang sunod-sunod na makakapal na pader ng Monster Association Headquarters at walang hirap ring nawawasak ni Puri Puri ang katawan ng kanyang mga kalaban gamit ng kanyang lakas. Pinatunayan niya ito noong pinaslang niya ang halimaw na si Freehugger gamit lamang ang kanyang napakahigpit na pagyakap. Pati na rin ang demon level monster na si Bakuma ay hindi nakaligtas sa lakas niya kahit pa ang nilalang ay napupuno ng sama-samang kapangyarihan ng mga halimaw na hinigop niya. Nagtagumpay si Puri Puri na gawin ito dahil sa kanyang fighting style na tinatawag na Puri Puri Prisoner Angel Style. Gamit ang kakayahan, nagagawa ng hero na palakihin ang mga muscles sa kanyang katawan at mas pataasin ang lakas na tinataglay niya. Dahil dito, napupunit ang kasuotin ni Puri Puri at naipapakita niya ang mabuhok niyang katawan. Ang Angel Style ng hero ay may iba't ibang teknik. Kabilang dito ang ataking pinangalanan niya bilang Angel Rush. Ang hindi pagsuko ni Puri Puri sa isang laban, kahit nakatamo siya ng sunod-sunod na pinsala, ay nagdudulot para labis na manginig ang katawan niya. Naglilikha ito ng napakalakas na vibration na dumurog sa mga bagay at halimaw na tinatamaan ng kamao niya o nakakadama ng pagmamahal na ibinibigay ni Puri Puri. Rank 16, Tank Top Master. Si Tank Top Master ay ang S-Class hero na nagtatagli ng kakaibang pisikal na lakas. Makikita ito sa walang hirap niyang pagbuhat sa mga napakabibigat na bagay kagaya ng konkretong pader, pagtapon niya sa isang buong transmission tower, at pagbato niya sa dambuhalang gusali patungo kay Psycho Satoshi. Ang lakas din ni Tank Top Master ang tumulong sa kanya para makapagbigay ng pinsala kay Garou noong unang beses silang nagharap. Mapatalsik ang halimaw na si Geoffrey palabas ng gusali at makayanan ng napakalakas na bunganga ni Gams na kayang ngumuya ng bakal at mas matitigas na bagay. Si Tank Top Master ay ang leader ng grupo na binubuo ng mga miyembrong nakasuot palagi ng tank top. Ang bawat miyembro nito ay naniniwala na ang lakas nila ay nagmumula sa kanilang mga tank tops. Pero ang may pinakamalaking paniniwala dito ay si Tank Top Master, kaya siya ang naging pinakamalakas sa kanilang grupo. Hindi patiyak kung saan ang galing ang tank top ng hero o kung totoo ang paniniwala niya sa kalokohang ito. Pero sapat na ang kanyang kabayanihan para kilalanin siya bilang isa sa mga heroes na nagtataglay ng pinakamalakas na pisikal na kakayahan sa buong mundo. Rank 15, Metal Bat. Si Bud ay nakuha ang hero name na Metal Bat dahil sa sandata na palagi niyang gamit sa pakikipaglaban. Ito ang baseball bat niyang gawa sa bakal. Gamit ang armas, madali lamang para kay Metal Bat na tapusin ang mga halimaw na kanyang nakakalaban. Halimbawa dito sila Junior Centipede at Venus Mantrap. Pati na rin ang mga demon level monsters na sila Senior Centipede at Reflicidon. Pinaslang niya ang mga halimaw kahit hawak ng mga ito bilang hostage ang batang si Waganma at ang tatay nitong executive ng Hero Association na si Narinki. Noong kinalaban din niya si Elder Centipede, nagawa ni Metal Bat na patigilin ng Dragon level monster sa pag-atake sa dalawang hostage at maaaring nabigyan niya pa ito ng mas matinding duelo kung hindi lamang dumating si Garou para kalabanin ng hero. Higit sa lakas na ito at galing niya sa paggamit ng sandata, nagtatagli din si Metal Bat ang napakatibay na pangangatawan. Hindi siya basta-basta natatalo kahit tumalsik siya mula sa napakalayong distansya at tumama sa napakaraming gusali. Hindi rin siya basta-basta napapabagsak ng mga nakakaparalisang gas at ng sunod-sunod na pag-atake. Higit sa lahat, hindi rin siya basta-basta napupuruhan ng mga pambihirang kakayahan ng ibang karakter sa kwento. Ang matindi pa kay Metal Bat, sa tuwing siya ay nakakatamo ng mga pinsala o kapag siya ay nagagalit, lalong tumataas ang kanyang fighting spirit.
nagre-resulta para mas mapalakas niya ang lahat ng kanyang kakayahan, mapa-opensa man o depensa. Ang fighting spirit niyang ito ay lalong bumubulusok habang tumatagal ang kanyang laban, kaya mas lumalaki ang tsansa ni Metal Bat na manalo sa isang duelo. Rank 14, Demon Cyborg. Kung ang mga unang S-rank heroes sa listahan ay umaasa sa purong pisikal na lakas, si Demon Cyborg naman o mas kilala natin sa pangalang Genos ay gumagamit ng teknolohiya sa pakikipaglaban. Ang buong katawan ni Genos ay pinalitan ng cybernetics at prosthesis. Nagbibigay ito sa kanya ng mga sandata at sari-saring armas na gawa sa modernong teknolohiya. Mayroong mga boosters sa Genos sa binti at balikat na nagagamit niya para makapagbitaw ng napakalakas na sipa. Meron din siyang beam emitters sa katawan na nakakapagpalabas ng laser beams para losawin ang kalaban. Meron din siyang mga nakakakuryenteng kamay, nakakasilaw na mga mata, madikit na gel na lumalabas sa kanyang paa, retractable na braso, hypersensors at marami pang iba. Napakaraming klase ng armas ang matatagpuan sa katawan ni Genos, pero may isa siyang sandata na nakakapagdulot ng malaking pinsala. Ito ang tinatawag niyang Incineration Cannon, ang armas na matatagpuan sa kanyang kamay. Ang Incineration Cannon ay may lakas na wasakin ng malawak na espasyo ng lupa, sunugin ng malaking parte ng syudad at tapyasin ang bahagi ng kabundukan. Ang Incineration Cannon at ang iba pang armas sa katawan ni Genos ay mas lalong lumalakas sa tuwing natatalo sa laban o nawawasak ang katawan ng hero, sapagkat palagi siyang inaayos at nilalagyan ng mga bagong upgrades si Dr. Kuseno. Halimbawa sa upgrades na ito ay ang bagong arms na ginamit niya sa pakikipaglaban nila sa Monster Association. Ang upgrade na ito ay nakakapagpahintulot kay Genos na pakawalan ng isa sa pinakamalakas na pag-atake sa istorya. Ito ang True Spiral Incineration Cannon. Dahil sa lakas ng kakayahan, nagawa ni Genos na tapatan ng nag-uumapo na enerhiyang pinakawalan ni Saiko sa Torochi para tapusin silang dalawa ni Tatsumaki. Pangyayaring hindi kaya basta gawin ng mga kapwa niya S-rank hero sa listahan. Rank 13, Flashy Flash. Si Flashy Flash ay isa sa mga ninja na nagmula sa Ninja Village. Ang pagkasanay niya mula sa organisasyong ito ang nagbigay sa kanya ng napakabilis na pagkilos at napakalaksing paggalaw. Tumutulong sa kanya para makatalo ng mga malalakas sa Dragon level monsters kahit mag-isa. Ang kakayahang ito ni Flashy Flash ay alam ng lahat ng mga heroes. Batid ng marami ang katotohanan na gamit ang bilis ng ninja, kaya nitong tumapos ng isang laban bago pa man malaman ng kanyang katunggali ang nangyari. Matatandaan na nagawa ni Flashy Flash na bulagin ng lahat ng mga mata ng 100-eye octopus sa isang iglap. Nagawa rin ng hero na ubusin ng hindi mabilang na halimaw na umaatake sa kanila. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi nakita ng kapwa niya ninja at hero na si Shadow Ring ang ginawa niya. Higit pa dito, dahil din sa hindi masundang pagkilos ni Flashy Flash, nagtagumpay rin siyang talunin ng sabay ang dalawang ninja na si Hellfire Flame at Galewind. Sa kabila ito ng lakas ng dalawa dahil sa mga pagbabagong anyo nila para maging Dragon level monsters. Higit sa mga halimaw na ito, ang pinaka nagpapatunay ng bilis ni Flashy Flash ay ang pakikipaglaban niya sa dalawang pinakamabilis na karakter sa kwento. Ito ay sila Platinum Sperm na nabuo mula sa pagkasama-sama ng napakaraming Dragon level monsters. Si Garu, na tumalo naman sa mga mas malalakas na heroes kagaya ni Super Alloy Darkshine at Silver Fang. At syempre, nakasabay din si Flashy Flash sa bida ng kwento na si Saitama, ang walang dudang pinakamabilis na hero sa istorya. Rank 12, Watchdog Man. Ang hero na ito ang isa sa pinakakakaibang karakter sa istorya, sapagkat isa siyang tao na nakasuot palagi ng costume ng aso at kumikilos din na parang isang aso. Ito maaari ang isa sa mga dahilan kaya si Watchdog Man ay palagi lamang nakabantay sa isang lugar. Para siyang isang aso na binabantayan ng mabuti ang kanyang teritoryo. Ang lugar na palaging pinoprotektahan ni Watchdog Man ay ang Q-City. Ito ang syudad na kinukonsidera bilang pinakamapanganib sa lahat ng syudad sa kwento dahil sa dami ng naglalabasang halimaw dito. Ganun pa man, napanatili ni Watchdog Man ang katahimikan ng Q-City gamit ang tinataglay niyang lakas. Noong baguhang hero pa lamang si Watchdog Man, nagagawa na niyang tanggalan ng ulo ang mga naglalakihang halimaw. Hindi rin siya kailanman natalo sa kanyang mga kalaban at maging ang kinikilalang hero hunter na si Garu ay walang nagawa sa kanya. Si Watchdog Man ay may kakayahan na kapareho rin ng mayroon ng mga aso. Kumikilos siya na parang isang hayop na may 4 na paa. Nararamdaman niya rin ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang tenga at ilong na may malakas na pandama. At lumalaban din si Watchdog Man na parang isang aso na nag-aabot ng kamay para makipag-handshake sa ibang tao. Ang teknik na ito ang puminsala, nagpaatras at tumalo kay Garu. Nagawa ito ni Watchdog Man nang hindi man lamang siya nasusugatan. Rank 11,
Super Alloy Darkshine. Kung ang ibang S-Class heroes ay kilala dahil sa kanilang hindi mapantayang lakas, si Darkshine naman ay sikat sa hero world dahil sa hindi niya masugat ang katawan. Ang number 11 hero ay kilala sa mundo bilang ang hero na merong hindi matinig na pangangatawan at ang kanyang depensa ang itinuturing na numero 1 sa mundo. Sinasabi na ang naglalakihang muscles na bumubuo sa katawan ni Darkshine ay sinanay iba sa paraan na ginamit nila Tank Top Master at Puri Puri Prisoner. Kaya, nagsisilbi ang kanyang mga kalamnan bilang napakatigas, napakatibay at napakalakas na baluti. Dahilan para maging isang tao siya na hindi kayang basta-basta wasakin. Ayon kay Darkshine, ang kanyang katawan ay nagtatigli ng walang kapantay na tigas at tatag na maging siya mismo ay hindi alam kung paano sasaktan ng sarili. Pruweba ng testamentong ito ang hindi niya pagtatamo ng kahit na anong sugat sa mga nakakabutas na jetstream na evil natural water. Inihawig pa nga ni Darkshine ang pag-ataking ito sa shower panligo. Sinalo din ng number 11 hero ang Crossfang Dragon Slayer Fist ni Garu. Nakatamo lamang siya dito ng kakaunting pinsala kahit ang pag-atake ay kombinasyon ng martial arts nila Bang at Bomb. Bukod dito, nagpapatunay din sa katatagan ng katawan ni Darkshine ang pagkapaso lamang niya sa likido na bumabalot sa katawan ni Fire Ugly. Kahit na ang asido na ito ay may kakayahang lusawin ng walang hirap ang mga bakal at katawan ng tao. Tunay ngang kahanga-hanga ang depensang meron ng balat, kalamnan at katawan ni Darkshine. Pero hindi lamang sa depensa na katuon ang kakayahan niya, sapagkat ang hero ay meron ding nakakabilib na lakas. Kaya ni Darkshine na patayin ng sabay-sabay ang napakaraming halimaw sa pamamagitan lamang ng pagbunggo. Napaglaho niya rin ng maraming kopya ni Black Sperm sa pamamagitan ng sampal. Wasakin ang katawang gawa sa tubig ni Evil Natural Water gamit ang isang suntok at nadurog niya rin ang ribs ni Garu matapos lamang ang isang pag-atake. Lahat ng halimaw na aking nabanggit ay mga dragon level monsters. Lahat din sila ay nakaharap ng number 11 hero at lahat sila ay naranasan ng matigas na katawan at malakas na kamao ni Darkshine. Rank 10, Pig God. Kung ang mga heroes na una kong naipaliwanag ay halos tumira na sa gym para mag-exercise at magpaganda ng katawan, si Pig God naman ang hero na napabayaan sa kusina, kaya lumobo siya dahil sa katabaan. Ganun pa man, ang laki ng katawan ni Pig God ay ang rason kaya siya naging hero. Ang napakakapal na taba ni Pig God ay may kakayahang saluhin o tanggapin ng kahit na anong klase ng impact. Mula man ito sa mga higanteng bato na tumatama sa kanyang katawan, sa pagbagsak niya sa lupa matapos ibato ng napakataas sa kalangitan, at sa pag-atake nagmumula sa mga dragon level monsters na nasa loob ng kanyang tiyan. Kinakaya ni Pig God ang mga pinsalang ito nang hindi nasasaktan dahil sa kanyang walang katulad na katabaan. Ang pagiging tambuhala ni Pig God ay nagmula sa labis niyang pagkain at katakawan. Nagresulta ito para magkaroon siya ng abilidad na kainin at lunukin ng mga malalaking halimaw. Nagagawa ito ni Pig God dahil ang kanyang bunganga, balat at katawan ay may ahalin tulad sa lastiko o goma na nababanat para mapagkasya ang kanyang mga kinakain. Rank 9, Drive Knight. Si Drive Knight ang isa rin sa mga S-Class heroes na gumagamit ng modernong teknolohiya bilang armas sa pakikipaglaban. Meron siyang sandata na palaging daladala sa kanyang mga misyon. Ito ang itim na kahon na tinatawag niyang shape-changing box. Nagagawa ng teknolohiyang ito na baguhin ang katawan ni Drive Knight patungo sa anyo na mabisang gamitin para sa sitwasyong kinalalagyan ng hero. Halimbawa dito ang transformasyon na tinatawag na Knight. Ito ang anyong may ahalin tulad sa isang centaur dahil nagwawangas na parang kabayo ang kalahating katawan ni Drive Knight. Nagagamit niya ito kontra sa mga mas mahihinang kalaban sa lupa at naaasahan ito ng hero kasabay ng sandata na naibibigay ng kanyang shape-changing box. Ito ang Silver, ang espadang may kakayahan na putulin ang katawan ng kanyang katunggali sa isang iglap. Maliban sa Knight at Silver, ang number 9 hero ay kaya ring gamitin ng shape-changing box para maging isang motorsiklo na kayang maglabas ng mga missiles, nakakalusaw na likido at nakakaparilis ang gas sa daraanan ni Drive Knight. Tinatawag ang transformasyong ito bilang Chariot. Maliban dito, kaya rin ng Cyborg na magbagong anyo patungo sa isang fighter jet na may energy blasters at energy cannon. Pinangalanan ng formang ito bilang Flying Chariot. At kaya rin ni Drive Knight na gamitin ng shape-changing box para magkaroon ng transformasyong kamukha ng isang malaking robot. Tinatawag itong Bishop. Ang Chariot, Flying Chariot at Bishop ay nagamit ni Drive Knight para mahuli si Psychos Orochi noong pinili ng halimaw na takasan sila. Kung hindi dahil kay Drive Knight, malamang buhay pa rin si Orochi hanggang ngayon. Ang huling transformasyon na naipagkaloob ng shape-changing box ay ang Gold. Hindi kagaya ng ibang anyo kung saan nagbabago ang hero para maging isang sasakyan, ang Gold na meron si Drive Knight ay nagpapanatili sa kanyang cyborg na pisikalidad.
Pero nagkakaroon siya ng kulay puting buhok, karagdagang armor at nag-uumapaw na enerhiyang lumalabas mula sa kanyang katawan. May kakayahan ng anyong ito na pataasin ang temperatura sa katawan ni Drive Knight patungo sa hindi masukat na level. Tumulong ito sa kanya upang tustahin ang dragon level monster na si Nyan matapos itong pumasok sa loob ng armor ni Drive Knight. Rank 8, Zombie Man. Si Zombie Man ang hero na sinasabi ng marami na pinakamahina sa lahat ng S-Class heroes pagdating sa pisikal na lakas. Ang rason nito ay dahil kay Zombie Man na mismo nanggaling na hindi pa kikipaglaban ng kanyang forte. Hindi siya katulad ng ibang S-Class heroes na may malakas na suntok, hindi mahuling bilis o modernong teknolohiya. Ang ginagamit lamang na Zombie Man na armas sa pakikipaglaban ay ang kanyang itak, palakol at baril na palagi niyang bitbit sa kanyang katawan. Ang mga bagay na ito ay maaaring gamitin ng kahit na sinong normal na tao sa kwento. Ganun pa man, ang dahilan kung bakit naging kakaiba si Zombie Man sa mga gumagamit ng armas na ito at ang rason kung bakit nakapasok siya sa hanay ng mga S-Class heroes ay dahil nagtataglay siya ng walang katulad na abilidad. Ito ang kanyang kapangyarihang pagalingin ng kanyang sarili mula sa kahit na anong sugat at pinsala. Gamit ang abilidad na ito, nagagawa ni Zombie Man na pahilumin ng butas sa kanyang noo, ayusin ang nabali niyang braso at buuhin ang naputol niyang kamao. Kahit din mawasak ang mga lamang loob ni Zombie Man, mapugutan ang ulo o magkalasog-lasog ang katawan, kaya niya pa ring pagalingin ang kanyang sarili para ipagpatuloy ang laban. Ito ang punot dulo, kaya kahit hindi siya nabiyayaan ng sangkatarbang lakas, una pa ring namamatay ang kanyang mga kalaban. Sapagkat si Zombie Man, ang hero na kilala bilang ang taong hindi namamatay kahit sa oras ng kamatayan. Rank 7, King. Bagamat nasa ikapitong pwesto, si King ang itinuturing na pinakamalakas na tao sa daigdig. Dahil dito, labis siyang hinahangaan ng marami at lubha siyang nilarespeto ng mga kapwa niya hero. Ang reputasyong meron si King ang rason kaya kinakatakutan siya ng mga kriminal at ng mga halimaw. Dumadating pa sa punto na sumusuko sila kahit hindi pa man nag-uumpisa ang laban at kapag naririnig nila ang King's Engine o ang nakakasindak na tunog na nagmumula sa katawan ni King. Naniniwala ang marami na ang King's Engine na ito ay naririnig kapag naghahanda na si King sa pakikipaglaban o kapag sobrang seryoso na siya. Pero ang katotohanan, ang King's Engine ay tunog lamang ng malakas na pagtibok ng puso ng hero kapag nakakaramdam siya ng matinding takot at naaalala niya na hindi nga pala talaga siyang malakas. Si King ang pinakaduwag at pinakamahinang hero sa lahat ng S-Class hero. Ang pag-iwas sa kanya ng maraming halimaw ay dulot lamang ng kanyang peking reputasyon at ang pagkilala sa kanya ng mundo bilang pinakamalakas ay resulta lamang ng maling akala. Ganun pa man, kahit hindi nabiyayaan si King ng lakas ng ibang heroes, nagtataglay naman siya ng matinding swerte. Tumutulong ang swerteng ito sa kanya para matakasan ng mga mapapanganib na sitwasyon o mailigtas siya sa bingit ng kamatayan. Ang pinakahalimbawa ng walang katulad na swerte ni King ay ang palaging pagdating ng kaibigan niyang hero na si Saitama para iligtas siya sa maraming pagkakataon. Niligtas siya ng ating bida mula sa higanting uwak na gustong kumain sa kanila, mula kay Garu noong umatake ito bigla, at iniligtas ni Saitama si King mula sa dragon level monster na si Elder Centipede noong sinugod nito si King. Kaya, hindi problema ang pagiging mahina ni King dahil palaging tinatawag ng kanyang swerte ang pinakamalakas na hero na si Saitama. Rank 6, Metal Knight. Si Bofoy o Metal Knight ay isang inventor at scientist na nakapasok sa listahan ng mga S-Class dahil sa kanyang tinataglay na talino at galing sa paglikha ng mga napakalalakas na sandata. Ang kakayahan niyang ito ang nagpahintulot sa kanyang makagawa ng mga naglalakasang robots na ginagamit niya sa pagtalo ng mga halimaw. Si Metal Knight ay merong robot na kaya magpakawala ng mga missiles. Meron din siyang robot na naaasahan para kumuha ng impormasyon at meron ding dambuhalang robot si Metal Knight na nagamit niya para itayo ang bagong hero headquarters. Ang mga robot na ito ay kinukontrol lamang ni Metal Knight kahit siya ay nasa malayo, nagbibigay sa kanya ng kaligtasan at kasiguraduhan na palagi siyang nakatago mula sa kanyang mga kalaban. Ang pagtitago ni Metal Knight ay isa sa mga paraan niya upang ikubli ang tunay na lakas na meron siya. Dahilan para kahit ang Hero Association ay hindi alam kung gaano kalaki ang panganib na tinataglay niya. Rank 5, Child Emperor. Si Isamu o Child Emperor ang pinakabatang S-Class hero sa ating listahan. Pero sa kabila ng batang gulang, si Child Emperor ang isa o maaaring ang pinakamatalinong S-Class hero. Kahit pa man nagtataglay din ng hero ng galing sa harapang pakikipaglaban, mas inaasahan niya ang kakayahan ng kanyang utak. Kumikilos lamang si Child Emperor kapag nakakakita siya ng perpektong oportunidad.
kapag natapos na niya ang kanyang paghahanda at kapag nakabuo na siya ng mabisang estratehiya. Mabusising pinaplano ni Child Emperor ang kanyang mga laban gamit ng kanyang talino at matapos mapag-aralan ng lahat, saka siya lumalaban gamit ng kanyang mga imbensyon. Maraming inimbentong teknolohiya si Child Emperor na inaasahan niya sa pagtalo sa mga halimaw. Kabilang dito ang kanyang pugitang robot na bumabaril sa mga kalabang lumalapit kay Child Emperor. Sunod ay ang kanyang mga underdog man, ang mga robot na nakakasama ni Child Emperor sa pakikipaglaban. At higit sa mga ito ay ang isa ring robot na kinokontrol ng hero. Ito ang Brave Giant. Ang imbensyong kayang magbitaw ng mabibigat na suntok, kayang maglabas ng electromagnetic sword, at kayang magpakawala ng mga energy blast. Mga teknolohiya na pwedeng asahan bilang pantapat sa mga napakalalakas na halimaw kagaya ni Phoenix Man. Katulad din ng kanyang mapanilang na hitsura bilang bata, may mga armas si Child Emperor na mukhang pangkaraniwang bagay pero maaasahan sa pakikipaglaban. Halimbawa dito ang kanyang Black Recorder na nagiging beam saber, ang kanyang payong na nagiging rifle at shield, at ang kanyang backpack na nagtatago ng iba't ibang armas at kagamitan. Rank 4. Atomic Samurai. Si Kamikaze o Atomic Samurai ay ang pinakamagaling na hero pagdating sa paghawak ng espada o katana. Ito ang nagpakilala sa kanya bilang pinakamalakas na swordsman sa daigdig. Ayon sa mga kwento, kaya ni Atomic Samurai na tumalo ng higit sa 100 kalaban gamit lamang ang isang paghiwa, at pinapaniwalaan rin na ang kanyang lakas sa paggamit ng espada ay nuclear-powered. Ang mga kwentong ito ay napatunayang totoo dahil ipinakita ng hero ang nag-uumapaw niyang galing sa paggamit ng espada para tumalo ng mga naglalakasang halimaw. Mabilis niyang napaslang ang demon level monster na si Rhino Wrestler na dahil sa sobrang bilis, hindi nakita ng halimaw ang aksyon ng swordsman at naniwalang hindi ito umatake. Kahit ang totoo ay nabigyan na siya ni Atomic Samurai ng napakaraming paghiwa sa katawan. Nagawa rin ng S-Class hero na talunin si Haragiri, ang samurai na miyembro din ng Council of Swordsmasters bago ito maligaw ng landas at tinanggap ang pagiging halimaw. Nagawa ni Atomic Samurai na tapusin si Haragiri sa isang iglap kahit pinapaniwalaan na mas mabilis pa sa tunog ang pagkilos ng swordsman. At napaglasog-lasog din ni Atomic Samurai ang baluti ng machine gun battle robot na si G5. Kahit gawa ito sa napakatigas na bakal at kahit gumagamit din ito ng espada sa pakikipaglaban, ang pagtalo ni Atomic Samurai sa napakaraming halimaw ay hindi niya lamang nagawa dahil sa galing niya sa paggamit ng espada, sapagkat kung hindi rin dahil sa bilis ng kanyang pagkilos, hindi siya magtatagumpay na paghiwa-hiwalayin ang katawan ng alien na si Melzargard. Nagbigay ito ng oras sa kanyang mga kasama na mawasak ang orb na bumubuo muli sa katawan ng halimaw. Kung hindi rin dahil sa pisikal na lakas na Atomic Samurai, hindi magiging madali sa kanyang wasakin ang katawan ng mga halimaw gamit lamang ang toothpick na palagi niyang kagat sa kanyang bibig. At kung hindi rin dahil sa katatagan ng katawan ni Atomic Samurai, siguradong napaslang na siya ni Black Sperm, ang dragon level monster na may kapangyarihang pangontra sa kakayahan ng swordsman. Nagawa ni Atomic Samurai na makayanan ng malakas na kalaban at siya pa rin ang huling nakatayo hanggang dulo. Rank 3. Silverfang. Sa edad na 81, si Bang o Silverfang ay may mga kakayahan na higit sa mga S-Class heroes na mas bata sa kanya. Ang kanyang mahabang buhay ay napanatili ang tigas ng kanyang pangangatawan kaya nakakayanan niya pa rin ng mga malalakas na pag-ataking mula sa kanyang kalaban. Kagaya ng direktang paghambalos ni Melzargard na nagpatalsi kay Silverfang sa malayo. Hindi rin kumupas ang matinding bilis na meron ng hero kaya madali lamang niya napabagsak ang demon level monster na si Fistfight Jean kahit ang halimaw ay nagtataglil ng 4 na kamay. Bukod dito, sa kabila ng katandaan ni Silverfang, hindi pa rin nawawala ang mapaminsalang lakas na tinataglay niya, kakayahang kanyang nagamit upang pinsalain ang 2 dragon level monsters. Binutas niya ang katawan ni Gums at pinabagsak niya naman si Fire Ugly. Ang tigas ng kanyang katawan, matinding bilis at ang mapaminsalang lakas na Silverfang ay mga kakayahang kanyang napanatili sa kabila ng pagtanda. Pero may isa pang bagay na hindi nawala sa hero at lalo pang yumabong sa paglipas ng panahon. Ito ang kanyang pagiging batikan sa larangan ng martial arts. Mula sa maraming dekadang karanasan, kinilala si Silverfang bilang pinakamahalagang kayamanan ng martial arts at pinakamalakas na martial artist sa mundo. Dahil sa malawak na kaalaman niya sa larangan, nakaimbento na siya ng sarili niyang kasanayan sa martial arts. Ito ang Water Stream Rock Smashing Fist. Ang teknik na perpektong kombinasyon ng opensa at depensa, kaya mabisang pantapat sa mga pambihirang katunggali, kagaya ni Elder Centipede na nagtataglay ng napakatigas na balat, si Overgrown Rover na kayang magbitaw ng mga napakamapangwasak na abilidad, at nagamit din ni Silverfang ang Water Stream Rock Smashing Fist sa estudyante niyang si Garu na nagtataglay ng nag-uumapaw na kapangyarihan
at galing sa larangan ng martial arts. Rank 2, Tornado of Terror. Si Tatsumaki ang pinakamakapangyarihang esper sa istorya. Sa sobrang tindi ng psychic powers na meron siya, naniniwala ang marami na walang nilalang sa mundo na kaya makatalo sa babae. Nagdudulot para kilalanin siya ng mundo bilang ultimate weapon ng Hero Association. Ang kapangyarihan ni Tatsumaki ay nagpapahintulot sa kanyang makalipad ng mabilis, makalikha ng barrier hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa buong syudad. At nagagamit rin ni Tatsumaki ang kanyang psychic abilities para makagawa ng mga hindi kapanipaniwalang bagay. Halimbawa dito ang pagpigil niya sa sandamakmak na bombang ibabagsak sana ng Dark Matter Team sa A-City. Pinalutang ni Tatsumaki ang bomba at walang hirap niyang ibinalik sa higanting spaceship. Nagawa rin ni Tatsumaki noon na magpaangat mula sa karagatan ng hindi mabilang na bato na kasing laki ng mga bulalakaw. Naiwas-iwas niya ang mga batong ito patungo sa kanyang kalaban. At nagtugumpay rin si Tatsumaki hugutin ang buong headquarters ng Monster Association mula sa ilalim ng lupa. Naihugis niya ito na parang sibat at ginamit na parang isang drill. Higit sa pagpapalutang ng mga dambuhalang bagay, ang psychic powers din ni Tatsumaki ay nakakalikha ng mga mapangwasak na kalamidad. Kaya ni Tatsumaki na makapagsimula ng malaking bagyo na nagpapadilim sa kalangitan, malakas na paglindol sa lupa na nararamdaman ng maraming tao, at maladilubyong buhawi na nagpapaulan ng mabibigat na bato. Ito ang dahilan para tawagan siyang Tornado of Terror. Ang lakas na ito ni Tatsumaki ang rason kaya walang obra sa kanya ang iba pang naglalakasang esper sa istorya. Kabilang dito ang psychic monster din na si Evil Eye na itinuring lamang ni Tatsumaki na parang basura, ang esper ng Tsukuyomi na si Apollo na ibinalot lamang ni Tatsumaki sa kumpol ng mga bato, at higit sa lahat ay ang mga leader ng Monster Association na sila Saiko Satoshi na dinurog lamang ni Tatsumaki gamit ang walang kapantay niyang psychic abilities. Rank 1, Blast. Si Blast ay karapat dapat mapunta sa unang pwesto ng listahan ng mga S-Class Hero dahil sa pagprotekta niya hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa loob ng mahabang panahon, ginugol ni Blast ang kanyang oras para pigilan ang isang makapangyarihang nilalang na tinatawag nilang God. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga misteryosong cubes na nagbibigay ng connection sa tao kay God. Pagkalaban sa mga nilalang na nagpatukso sa kapangyarihang inaalok ni God, at higit sa lahat, si Blast din ang nagbabantay sa Dimensional Seal na nagkukulong kay God para hindi ito lubusang makapanggulo sa daigdig. Ayon kay Sitch, si Blast lamang ang tanging hero na may kakayahang kalabanin si God. Salamat sa abilidad nitong manipulahin ang space-time. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagagawa ni Blast na makalikha ng mga portal na nagpapahintulot sa kanyang dalhin ng bagay at tao sa ibang lokasyon, makapunta ng mabilis sa ibang lugar at makapaglakbay sa ibang dimensyon. Ang kabihasaan ni Blast na paggamit ng kapangyarihang ito ang tumulong sa kanya para tapatan si Garou na nagtatagli ng nag-uumapo na kapangyarihan. Nagawa ng number 1 hero na patamaan ng hindi mabilang na suntok si Garou. Nagtagumpay din siyang ibato sa himpapawid ang mga pag-atake nitong kayang pumulbo sa lahat ng S-Class heroes na malapit sa kanila. At nagawa rin ni Blast na dalhin sa isang iglap si Saitama at Garou palabas sa planeta upang hindi mawasak ang daigdig dahil sa pagkasalubong ng napakalakas na suntok ng dalawa. Ang mga aksyong ito na nagligtas sa mundo ay hindi kayang gawin ng kahit na sinong S-Class heroes. Ang tanging makakagawa lamang nito ay walang iba kundi ang nag-iisa at ang top 1 S-Class hero na si Blast. Ang 17 S-Class heroes na ating pinag-usapan sa video na ito ay bahagyang nagbago sa pagpapatuloy ng kwento. Mayroong mga heroes na umusad mula sa kanilang ranggo, mayroon namang nanatili sa kanilang pwesto, at mayroon namang nagbitiw sa kanilang tungkulin bilang S-Class hero. Ganun pa man, ang mundo ng One Punch Man ay binubuo ng napakaraming karakter na nagtataglay ng kahangahangang kakayahan at nakakabilib na kabayanihan, mga katangiang kailangan para maging karapat-dapat sa hanay ng mga S-Class heroes.